At dahil halos isang taon na rin itong ating goat house at sira-sira na nga rin itong kanyang sahig, kaya ngayon nga ay magre-renovate tayo nito. Katulong ko itong aking pinsan na si Kuya Arnel sa pagre-renovate itong ating goat house. Kaya tara, samahan nyo naman ako sa ating panibagong kwento. Ako sang Hiluan, isang millennial farmer. Kaya tara, samahan nyo ako sa aking kwento. At dahil medyo matagal-tagal na nga rin itong ating goat house at halos ito nga kanyang sahig ay nasisira na at lumulusot na rin yung paa ng ating mga alaga dahil itong sahig ng ating goat house ay gawa nga lang pala to sa kawayan. At dahil hindi nga masyadong magulang itong ating ginamit na kawayan ay madali na nga rin pala itong binukbok at nasira. At bali ngayon nga pala ay katulong nga natin yung ating pinsan na si Kuya Arnel sa pagpapagawa nitong ating goat house. At ang target nga natin ngayon ay makapagpalit tayo ng sahig at bali nakapag-decide na nga rin pala ako nakahoy na nga pala yung ating sasahig dito at para mas maging matibay na nga at hindi na rin basta-basta lulusot yung paano ng ating mga alagang kambing. At dahil kulang yung ating pinatistis na kahoy na isang araw magdadala nga pala ulit tayo ng kahoy doon sa tistisan. Kaya sinakay ko na nga ito sa ating kadang para madala doon sa tistisan ng mga kahoy. At bali dito nga pala nagbayad nga lang tayo ng 250 pesos para sa patistis ng kahoy. At bali kamag-anak nga lang din pala namin ito nagtitistis ng kahoy. Kaya shoutout na nga rin pala kay Tito dahil inunin niya itong ating kahoy kahit na meron siyang ginagawa. Ang plano nga natin nung una ay plastic matting na lang yung ating sasahig dito sa ating goat house. Pero dahil wala pa nga tayong budget ay nakapag-decide na nga rin pala ako na kahoy muna yung ating sasahig doon sa ating goat house. Kaya pagkatapos nga natin makapagpatistis ay bumalik na nga rin pala tayo para matulungan na rin natin itong ating pinsan habang siya ay nagkakabit itong sahig. At syempre, ang trabaho ko naman ay tagatanggal nitong mga kawayan na bulok na. Napakadali talaga makapagpahuna ng mga ihi at mga tain nitong ating mga alagang kambing. Kaya hindi talaga advisable na kawayan lang yung ating gagawing pansahig. Lalo na't mga malalaking kambing itong ating mga inaalagaan. At dahil na din sa kanilang kabigatan talaga namang nalulugso at napuputol yung ating sahig na kawayan. Kayo ba guys, ano bang sahig na inyong goat house? Comment down below nga. Ito nga pala ang ating goat house ay gumastos nga pala tayo dito dati ng 15,000 para magawa ito. Marami din kasi nagtatanong dito sa comment section kung magkano ba daw talaga yung nagastos natin dito sa ating goat house. At dito nga sa 15,000 ay hindi pa nga pala kasama yung labor dito dahil kami nga lang pala ng papa ko yung gumawa nito at halos yung 15,000 nga ay naubos lang sa materyales. Kaya siguro estimated ko dito is nasa mga 20,000 yung mga gastos natin kung kasama yung labor. At bali nung matapos nga natin masahigan itong ating kulungan ay pinapasok na nga rin pala natin dito yung ating mga alaga. At bali maghapon nga lang pala natin ito tinapos. Kaya ngayon ay kahit papaano ay medyo maganda-ganda na rin itong kulungan natin at hindi na rin mabubuslot at malalaglag yung paa nitong ating mga bagong alaga. At the same time ay mas matibay na itong sahig natin. Kaya shoutout na nga rin pala dito sa pinsan ko na katulong natin sa paggagawa nitong sahig ng ating goat house. At sa mga susunod na araw ay ito namang dingding ang ating aayusin. Kaya sana ay patuloy nyo pa rin ako suportahan para meron pa rin tayong pampagawa nitong ating goat house. Kaya ayan, goods na itong sahig ng ating goat house at pwede na natin lagyan ito ng mga malaki pang kambing. Bali nung makahapon na nga ay pinapasok ko na nga rin pala dito yung ating mga alaga at nagbigay na nga rin pala tayo ng feed sa kanila. Tuwing hapon nga pala pagka uwi nitong ating mga alagang kambing galing sa pastulan ay ang oras para pakainin naman natin ng feed sa itong ating mga alaga. At pagkatapos natin mabigyan ng feed sa itong ating mga alaga ay bibigyan naman natin ng tubig para meron silang mainom. At ito nga pala yung kalimitang ginagawa natin dito sa ating mga alagang kambing. Kayo ba guys, ganyan din ba yung ginagawa nyo sa inyong mga alaga? Comment down below nga. Kaya yan at maraming salamat nga po pala sa muli nyong pagsama dito sa ating vlog. Kaya yan, this is your millennial farmer, ang Luwan Adventure. At hanggang sa muli, paalam!